Okay, a pleasant day everyone. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pasensya na po, sinisipon ako. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon, gusto ko mag-react dito sa mga tao na parati na lang bumabatikos dito sa Pangulo natin. Especially kapag itong Pangulo natin ay nagpahinga, gumawa ng maliit na entertainment. Nakakainis na kayo. Alam nyo, ang tingin kasi nitong mga taong ito, itong mga anti-Marcos, itong mga mahilig bumatikos sa ating Pangulo, na kesyo, pag nanood ng concert, para bang laging may nasasabing negative. Ito na lang na pinakahuli na pag-attend niya, panonood ng concert nitong ano ba yan, Coldplay daw. Nagba-viral na naman ngayon itong issue na ito. Kesyo, ang issue sa kanya, una, kapag daw concert, mabilis kumilos. Pero kapag sa trabaho, mabagal daw. At pangalawa, itong paggamit ng helicopter, presidential helicopter. Ngayon, pag-usapan po natin yan. Una, kayong mga mahilig bumatikos dito sa Pangulo, ano naman ba ang gusto niyo na mangyari dito sa Pangulo natin? Puro na lang trabaho? Wala man lang ayaw nyo man lang na mag-relax? Porke ba naging Pangulo anong gusto nyo? Magtrabaho siya ng 24/7? Sorry dapat kanina pa ako naglagay nito. Alam nyo, itong Pangulo natin ay tao. Isang tao yan. Tao. Human. May mga hilig, may mga hobby, may mga choice of entertainment. Nagkataon lang po na ang entertainment niya, isa sa mga gusto niyang palipasan, alipang-aliw sa sarili niya, ay manood ng concert. Gusto niyo ba na gusto niyong i-deprive yung tao sa mga maliliit na bagay na magpapasaya sa kanya? Ano ang gusto niyo? Hindi na siya magpahinga? Hindi naman lang siya manood ng sine, mag-entertain ng sarili niya. Ano akala niyo sa kanya? Robot? Ginagawa niyong robot, ginagawa niyong makina. Gusto niyo puro trabaho na lang? Ano kayo? Kayo nga dyan, yung mga nanood. Yung mga nanood ng concert, kayo nga nanood eh. Anong pinagkaiba ninyo sa Pangulo? Di ba ang kahit sino, ang pwede lang na sa government, di ba? Ang government, ang trabaho ng mga government employees, di ba Monday to Friday, wala namang Saturday, Sunday? Saturday, Sunday ay pahinga. Anong pinagkaiba sa Pangulo? Government employee din siya. Dapat ang trabaho niya Monday to Friday. Kailan ba yung concert? Dapat Saturday, Sunday nga, pahinga yan eh. At hindi basta-basta ang trabaho ng isang Pangulo. Buti nga yung iba dyan yung mga 9 to 5, tatrabaho lang pag 9 to 5. 9 to 5 ba o 9 to 6? After office hours, uwi na ng bahay, nood na ng TV o kung ano-ano. May oras. Ang Pangulo wala pati gabi nagtatrabaho.
Kapag natawag, may mga ka-meeting. Di ba? Overtime. Di ba may kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy. Gusto niyo siya maging dull? D-U-L-L? Kailangan sa tao nagpapahinga, nagre-relax, pagbigyan ng mga mumunting kasiyahan. Ano ang pinagkaiba natin dito sa Pangulo? Ito naman po kasing mga nagre-reklamo ng babatikos, itong mga anti-Marcos, ito nga pong isang sikat na vlogger na dilawan, ang pagkakasabi pati niya sa title niya, sa thumbnail niya, ano ba yun? Nag-astang mata pobre si Bongbong Marcos. Bakit mo nasabing mata pobre? Porque naka-helicopter? Bakit wala ba siyang karapatan mag-helicopter? Hindi mo ba naisip, Mr. Vlogger, na yung binabatikos mo, siya ang Pangulo? Karapatan niya, pribilehiyo niya, na gumamit ng chopper kahit saan man siya pumunta. Yung lahat ng mga komportable at kumbinyente na means of doing things, means of transportation and everything. Kailangan ipagkaloob yan sa Pangulo dahil hindi basta-basta ang kanyang trabaho. Ikaw nagbablog ka lang. Mag-vlog ka kung kailan mo gusto. Pero yung Pangulo, halos 24/7 ang trabaho. Makapagsalita ito, puro na lang masama yung Marcos eh. Bulag caster. Porque naka-helicopter, mata pobre na. Anong gusto mo? Lahat na manunood ng concert, naka-helicopter. Kung hindi nag-helicopter yung Pangulo, dumaan sa by land, anong oras siya makakarating doon sa concert? Di ba galing siya sa trabaho? Tipid niya. Dapat tipid sa oras. At saka yung security. Yung security details, naisip mo ba yon, Mr. Bulagcaster? Na kung nag-travel siya by land, ang layo niyan, from Malacanang to Bulacan? Paano kung na-ambush siya on the way? At saka sa mga lakad na ganyan, hindi lang naman po ang Pangulo ang nagdidesisyon ng mga bagay-bagay. Nagdidesisyon din po dyan yung sa kanyang mga security. Minsan nga mas susunod pa ang Pangulo doon sa kanyang mga security officers. Dahil sila ang nakakaalam kung ano ang kaligtasan ng Pangulo. Tingnan mo, sino ang nagdesisyon na mag-helicopter yung Pangulo? Yung security officers, hindi si Bongbong Marcos. At saka sabihin pa na nag-helicopter siya, that is his privilege because he is the president. At yung sinakyan niya, gamit ng government. Ang nirereklamo ninyo, yun daw na gasolina, yung aviation fuel na kinonsumo ng Pangulo sa panonood ng concert. O di, pabayaran natin kay Bongbong Marcos kung yan ang inarereklamo ninyo. Wala bang karapatan? Ikaw, mag-aral ka, magbasa ka. Kailan ba dapat bantayan ng mga PSG ang Pangulo? Di ba 24/7? Kahit na nga siguro papasok yan sa banyo eh. Dapat may gwardya eh.
Yung pa kaya nalalabas ng palasyo? Pupunta ng probinsya? Natural may kasamang security. Natural ang gagamitin yan yung official helicopter. Official vehicle. Alam nga naman pa, palakarin mo yan dyan sa maulan, dyan sa kalsada. Anong klaseng mga utak yan? Pangulo yan. Pribilehiyo niya yan. Ngayon, kung gusto nyo sumakay sa naka-helicopter ka rin, papunta sa concert, o di magpresidente ka. Magpresidente ka. Kumandidato kayong pangulo. Nang sa ganon, tuwing manonood kayo ng concert, naka-helicopter ka. Do you get it? Privilege po yon ng isang pangulo. Hindi lang sa comfort niya, kundi sa kanyang security. Seguridad ng buhay niya. Entiendes? At saka, yung panonood ng concert, ano nirereklamo ninyo? Sariling pera naman siguro pinabili niya ng ticket. At saka isa pa nga, wala na bang karapatang mag-enjoy sa buhay yung Pangulo? Anong gusto nyo? Hindi na mag-enjoy, hindi mag-relax? Ang dami-dami niyang problema, oh. At anong akala nyo sa trabaho ng Pangulo? Mabigat ang problema, lalo pa ngayon. Mayroong gustong magpatalsik sa kanya. Mayroong gustong pamatay sa kanya. Delikado ang buhay niya, delikado ang bansa na inaalagaan niya. Hindi ba't kailangan mag-relax-relax naman sa paminsan-minsan? Ano ba kayo? Masyado naman kayong maisip. Kayo nga dyan eh. Di ba tuwing linggo nagpapahinga din kayo? Baka nga Sabado-Linggo pa. Kayo rin, ordinaryong tao, nanonood din ng concert. Nanonood ng sine. Ano reklamo nyo? Naging pangulo lang yung tao, bawalan nyo na manood ng concert? Sa gustong manood ng concert ng tao, pakialam nyo. Ha? Pakialam ninyo. Personal niya yon. At ginawa niya yon not during office hours. You get it? Ikaw, kinakausap kita, bulag caster. Puro ka batiko sa Marcos eh. Buisit ka. Yabang-yabang nito. Masyado kayong critical dito sa kay Bongbong Marcos eh. Ano, naiinggit ka rin? Yung mga mahilig po bumatikos dito sa Pangulo, naiinggit yan. Yes, inggit. Parang si Amy Marcos. Naiinggit sa kapatid niya, naiinggit sa pinsan niya, naiinggit sa hipag. Diba? Yung mga ganyang klase mga ugali, inggit yan eh. Hayaan ninyo ang Pangulo na mag-enjoy paminsan-minsan. Hindi naman araw-araw o linggo-linggo nanonood ng concert yan. Mula nung umupo siya ng 2022, kailan ba siya nanood ng concert? Di ba ngayon lang? O baka naman may... whatever. Yung pag-attend niya doon sa Formula 1 sa Singapore, binatikos nyo. Pakialam ninyo, linggo naman yun ginawa. Linggo, araw ng pahinga. At saka hindi lang naman yun basta relaxation lang eh. Business din yun. Business. Business trip. Diba? Mga mayayaman ang kasama niya doon. Mga rubbing elbows niya. Oh, ano bang pinag-uusapan ng mga mayayaman? Hindi naman yung mga taya nila doon sa car racing. Negosyo ang pinag-uusapan ng mga yan. Mag-visit kayo. Masyadong mga inggitero itong mga nagbabatikos na ito. Inggit kayo dahil anak mayaman si Bongbong Marcos. Dati na niyang ginagawa yan.
At saka bakit? Pera ba ng gobyerno yung ginamit niya doon? Hindi naman siguro. May pera yan eh. Tsaka kahit sabihin pang ganon, hindi lang naman panonood ng car racing ang pinunta niya doon. Half business, half leisure. Leisure and business. Itong mga nag-aasta nito na nag-alam mata pobre daw. Paano naman naging mata pobre yon? Porke naka-helicopter, mata pobre na. Eh kung sinabi mo nagpahatid sundo ka rin doon sa helicopter ng Pangulo. Inggit lang kayo. Biruin mo kung hayaan mo mag-travel yun by car? O di may wang-wang pa yun, hindi naka-attract pa ng atensyon? Eh yun nga, secret lang eh. Lumapag sa likod. At pinag-iinitan nyo yung pagliliwaliw ng Pangulo? Hindi ba siya nagtatrabaho? Tingnan mo nga ang mukha halos pikit na sa walang tulog. Hindi nyo nakikita nagtatrabaho yung tao? Ang dami niyang project, Halos, araw-araw, hindi siya nawawala ng ginagawa. Hindi ba siya nagpapabaya? Ano naman ang gusto nyo? Para sa inyo kasi mga anti-Marcos, wala nang ginawang mabuti yung Marcos. Kapag mali sa paningin ninyo, kapag mali sa tingin ninyo, kaulit-ulit, broadcast ka agad, bla bla bla. Pero yung mga magaganda niyang ginawa, minimension nyo ba? Kino-call out nyo ba dyan sa mga vlog ninyo? Puro lang kayo, you're glorifying the negative. You always talk about negative. Hindi, maririnig nyo lang ang mga mabubuting ginagawa ni Bongbong Marcos dyan sa mga pro-Marcos vloggers. Pero itong mga, ay natural, anti-Marcos nga eh. Di siyempre, puro yan negative. Dugong maharlika. Hayaan nyo namang magpahinga, mag-relax-relax yung Pangulo paminsan-minsan. Hindi naman niya yung ginagawa ng linggo-linggo. Kahit nga weekends, nagtatrabaho yan eh. Pag mag-travel, sasabihin nyo, travel na naman. Pakialam nyo. Magpresidente rin kayo para nai-invite kayo ng mga world leaders. At ano bang pinunta ni Bongbong Marcos pag siya lumabas ng Pilipinas? Pasyal ba? Mga siraulo to eh. Trabaho po. Di nyo ba nakikita? Trabaho ang nilakad niya. Tuwing lalabas ng bansa, travel na naman. Anong gusto nyong gawin? Kahit na inimbitahan ka, iisnabin mo yung imbitasyon sa'yo? Hindi maganda yun, di ba? Siyempre, nakikipagkapwa ka. May nag-attend lang ng kasal ng anak ng Bulkiya sa Brunei. Kaka-mention nyo na naman. Eh, sa totoo lang, ginawa niya yun. Kailan ba yun? Linggo? Ay, Sabado. Umalis siya ng Sabado ng gabi, di ba? O di hindi na office hours yon at bumalik siya Linggo ng umaga? O hindi ba, hindi naman oras ng trabaho? Hindi nyo ba yun mapagbigyan? Eh kung tutuusin yung pag-attend ng ganong mga event sa kapitbahay na invited din naman siya, di ba pakikipagkapwa-tao yun? Pakikipagkapit-bahay. Hindi nangangapit-bahay. Imbitado siya. Restoring friendship, di ba? Pakikipagkaibigan. Palibasa kasi, porque hindi kayo ang nakaupo sa pwesto, ganyan ang mga tirada ninyo.
Puro kayo puro batikos. Buti nga, bumalik naman kinabukasan. Linggo naman pati. Araw ng pahinga. Pakialam ninyo kung gusto mag-attend ng kasal yung tao. Nagtatrabaho naman siya pag oras ng trabaho. Puro na lang kayo puro kayo batikos. Kayo kaya maging pangulo. Sige nga, bulag caster. Magpangulo ka nga ng maranasan mo. Buisit kayo. Hindi na naawa doon sa tao. Pinahiya na nga nung walang hiyang Coldplay. Ganyan ba batikos-batikusin nyo pa? Wala kayong respeto doon sa tao. Gusto lang naman mag-enjoy ng tao. Ilang oras lang ba yung concert? 2 oras? Gusto nyo pang ipagkait? Mga walang hiya kayo. Anong gusto nyo gawin doon sa magburo dyan sa Malacanang? Buruhin niyang sarili niya. Masira na ang ulo sa mga stress sa trabaho. Nagre-relax lang yung tao, Gusto niyo puro trabaho? Kung masirao na ang ulo niyan, sa dami ng problema. Hindi na lang kayo tumulong. Dapat nga sabi niyo, okay yan, Mr. President. Mag-enjoy naman kayo paminsan-minsan. Hindi yung puro trabaho. Mabuisit na to Kung kayo nga nagpapahinga Kapagpahingahin nyo rin yung tao. Kapareho din natin yan, napapagod din, nalulungkot din, na-e-stress. Kaya bigyan nyo ng oras, hayaan ninyo na magbigay siya ng oras sa sarili niya na mag-enjoy. Do you get it? Mabuisit kayo. Mga kababayan, pasensya na po. Nakakainis lang talaga itong mga taong to. Wala nang makitang mabuti sa Pangulo. Puro na lang, Okay, mga kababayan, ipagtanggol po natin ang ating Pangulo. Ipagtanggol natin dito sa mga inggiterong ito. Mga inggit lang yan. Mga inggit. Susunog ng mga kaluluwa sa sobrang inggit. Okay, mga kababayan, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.